Ito, Pangs. Wow, 74, 77, 80, 81. Nasa gitna nga sa kadulo mga buddy. Iba din, pwede. Medyo matagtag. So yun mga buddy, what's up? So nakikita nyo, meron tayong bagong motorsiklo dito. Isa na naman pong entry sa mga 125 natin at sobrang soyo din ito. So bagong bago, kakalabas lang sa kasa. At dito tayo sa Mount Zion sa Kabuyao. Test ride muna. For break-in pa to, 46 km odo. Batang bata, fresh na fresh. At dito tayo po westo sa pinag-reviewhan natin doon sa Pasio. So ayan mga buddy, no, dala natin ngayon is Mio Grabis from sa kaibigan natin na si Papa Moises. So shout out sa'yo. So bagong bago pa to at kakalabas lang sa kasa, 46 km odo. At kung makikita nyo mga buddy, matatawag ko to na parang baby NMAX kasi kamukha siya nung hawigin siya ng NMAX B1 at yun yung nakikita ko sa kanya. So comment nga kayo dyan kung yun din yung pagtingin nyo dito sa Mio Grabis. At kung hanggang ngayon nahihirapan kayo mga buddy na maghanap ng 125cc, baka maisama nyo sa listahan nyo tong Mio Grabis na nasa harap natin dahil napaka solid neto at ang pinaka solid dito sa motorsiklo na to walang iba kundi itong kanyang mga gulong na napakataba. Donut tires, ayan makikita natin sa front wheel natin, meron tayong 100/90, 12 po ang kanyang wheelbase. So tamang-tama at saktong-sakto sa kalsada ng Pilipinas na napakaraming bako at pothole. Hindi basta-basta mabebengkong ang tong mags nyo. At dito naman sa likod, syempre jumbo tires din at sumusukat siya ng 110/90/12. So napakalaki. Tiyak na hindi ka mangangamba sa mga bako dahil yan makikita mo is napakakapal ng kanyang goma bago umabot doon sa kanyang mags. At ito yung isang solid dito dahil sa lahat ng 125cc ito lamang po yung ganyang kataba yung gulong mga buddy. At yung design ng kanyang mags 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama ba? 6? Oh, para ka nang naka RB6. Para ka naka RB6 dito. Ito hindi ko lang alam para saan to. Wala siya nakakabit dito Speedometer. Alam ko sa speedometer to pero makikita natin dito, nilipat ni Yamaha dito na para bang sa mga NMAX. Ayan sensor type na siya. Yung magnetic, eto. So yung fork na to siguro pang Mio to. Mio i125 kasi dito yung lagay niya speedometer cable. So ang ginawa ni Yamaha, may spacer lang siya dito. Mas maganda, syempre, na sensor na lang. Ayun, pinatong nila dito. Pinatong na engineer ng Yamaha. So pumukaw lang ng paningin ko to kasi wala siya nakalagay. Yun. At disc brake tayo sa unahan, single pot caliper. Ayan ang kanyang disc. At yung mags niya, gaya nga na sinabi ko kanina, 6 spokes na para bang naka RB6 ka. So pag nirepaint mo to, pogi na to Hindi mo na kailangan magpalit ng mags. Hindi siya yung typical na mags na nakalagay sa mga Mio Sporty at Mio i125. Engine naman ito ang Mio Grabis mga buddy, 125cc single overhead cam na 2 valves. At syempre FI engine. And air cooled tayo dito. Wala tayong radiator. Ayan, nandito sa gilid yung kanyang fan. At dito naman sa kanyang CVT, kung makikita natin mga buddy, ay wala tayong wala tayong kicker. Meron lang siyang rubber na nakatakip dito sa lagayan ng kicker. And then dito yung ating air filter. At sobrang cute ng air filter niya Same lang din sila ng Mio Gear. At dito sa kanyang pipe mga buddy, kung makikita natin ang nakita ko dito is parang same sila ng pipe ng Mio Gear 125. Naka-slant, naka-pa-slant yung kanyang tip. Feeling ko iisa lang yung nakakabit dito na pipe saka dun sa Mio Gear 125. Ayan Then yung kanyang heat guard ito na plastic na sobrang simple lang. At yung kaha ng ating Mio Grabis dito is dati wala pa siyang masyadong mga curve na ganito. Yun doon kasi sa version 1 mga buddy is sobrang bilugan lang nung kanyang itsura na para bang NMAX B1 talaga. So dito sa version 2 ng Grabis is binago ni Yamaha yung design at nilagyan niya ng mga slick design na medyo matitingnan mo talagang naging sporty look ng bahagya tong Mio Grabis natin. And yung kanyang tapalodi sa likod, ayan, napakalapad at napakalaki, halos di mo na makita yung gomang nasa loob. At syempre wala pa tayong plaka dahil nga kakalabas lang nito at sobrang
talagang solid na itong motorsiklo na to. Ayos din, magaan siya i-drive, magaan siyang i-maniobra. And syempre, yung nagmamatter dito, ito yung goma niyang napakataba na talagang kahit saldakin mo yung mga bako, baliwala. Tang ina bars. Then dito mga buddy, meron tayong rear suspension natin. Single lang, hindi pa siya dual suspension sa likod. And dito naman sa kanyang harap mga buddy, ito yung kanyang headlight assembly. At kung makikita natin, ang kanyang headlight ay LED na. At yung kanya naman pong mga signal lights is bad type pa. Ayan, nakalutang bad type. Then itong bluish dito sa may taas, ito yung daytime running light niya. So open natin. Ayan, nakailaw. Kung mapapansin nyo, nakailaw yan. Para siyang merong RGB lights dito na kulay asul. Then pag inopen naman natin yung kanyang headlight, dito siya may ilaw sa dalawa. Then pag hinay natin, ito lang magkakaroon ng gitna. So lahat sila iilaw. Yan po ang kanyang itsura. Siyempre meron tayo ditong emblem ng Grabis, tapos Yamaha logo, tapos Mio at stop and start system. Ito pwede nyong i-on at i-off. Ito yung nakakatulong mag-save ng gas sa inyo, lalo na sa traffic. So once na ma-detect nya na naka full stop kayo, is kusang mamamatay yung engine. Then pag i-open nyo, twist nyo lang yung throttle, hindi nyo na kailangang ignition, is mag-i-start na ulit o mabubuhay na uli yung motorsiklo. At isa pa nakita ko dito mga buddy, is parang sa lahat ng 125, ito lang yung may built-in na hazard. Ito siya diba? So hindi ko na kailangan magpagawa sa labas o magpalagay ng hazard dahil meron na siyang built-in. Ayan, open natin. At ganyan po ang itsura ng kanyang signal lights pag naka-open parehas. Then dito sa likod, ayan po sa likod. And syempre, sa Yamaha mga buddy, ang kanyang taillight is laging bad type pagka sa mga 125. Ayan, bad type tayo. Then dito sa baba, meron tayong reflectorized and wala din siyang ilaw sa plate number. And munti ko malimutan mga buddy, sa likod natin, ang braking system natin is drum brake po tayo dito sa likod. And wala siyang ABS, wala siyang traction control. Sobrang basic lang, wala ding combi brake system dahil sa Honda lang yon. Para save sa mga motorcycle rider natin is lagi nyo ugaliin po na sabay lagi yung inyong pag-press sa mga preno. Para iwas skid, iwas jalembong at iwas ospital. And eto pa, nakita ko isang pagbabago mga buddy. Para nagkasungay siya dito no. And dito naman sa kanyang panel gauge mga buddy, so makikita natin is napakaliit lang po ng kanyang panel gauge, pero kita mo naman yung mga bagay-bagay dyan. At halos kasing laki lang siya nitong ating cellphone, iPhone 13. Ayan, ganyan lang siya kalaki. At syempre, makikita natin dito, meron tayong orasan na napakahalaga. Meron tayong odo. So 46 km pa lang yung tinakbo nito. At meron tayong trip voltage ng battery. Hindi nga lang natin kita dito kung ilan yung kilometer per liter niya. Wala siya dito. So sa app makikita natin yung kilometer per liter pagka dun sa Y-Connect niya. And dito may nakiilaw na, syempre may check engine din yan. Ayan, check engine. Tapos yung hazard indicator niya. Then yung high beam, ito. Then yung stop and start system. Syempre yung speedometer natin. Ito, nasa Gedli. May logo ni Yamaha dun sa taas ng bahagya. And kung i-zoom nyo mga buddy, is parang meron siyang design na guhit-guhit dun sa may loob niya. At ang ganda ng material dito sa kanyang batok. Ayan meron siyang butas-butas, tapos makinis, tapos butas-butas na talagang solid yung pag-blend ng kulay. At dito meron tayong badge ng Blue Core. At tapos yung ating side mirrors is dahon type ni Yamaha na typical na nakakabit sa mga Mio pagka bumili kayo. And dito mga buddy, hindi tayo keyless, disusi lang tayo. And meron tayong fuel and seat. At syempre meron tayong power outlet dito. Ayan. Itong adapter is binili na ng may-ari. Pero wala pa tong adapter bibilan nyo pa talaga nito, itong nasa gitna. So try natin tanggalin. Yan. Mahirap tanggalin kaya di ko natatanggalin. Ayan. Yan yung adapter, binili nyo lang yan. So para rekta saksak na kayo dyan at pwede na kayo mag-charge. Pero payo ko lang, huwag kayo mag-charge pag naka-park kayo. So gamitin nyo lang to pag running kayo. Ang advisable mga buddy is mag-charge lang kayo pag running yung motorsiklo. Huwag yung naka-park, huwag yung nakatigil kasi baka ma-drain yung battery nyo. Mahirap malobat, walang kicker yung motor. At ang isa pa palang solid dito mga buddy is yung placement ng kanyang fuel tank. Napaka-solid. Hindi mo na kailangan bumaba para buksan yung upuan mo at tanggalin yung tank cap mo at doon ka magpagas. So medyo hassle yung kasi kung may angkas ka o marami kayong karga, i-unload nyo sa motorsiklo bago kayo makapagkarga ng gasolina. So dito sa Grabis ay hindi ganon dahil yung kanyang tangke is nandito lang sa gilid. So ayan, nandito lang. So pag nagpagas ka, ayan, ganyan ka lang boss, pagas. Oh, moink. And ang ganda ng mekanismo kasi ayun pumipitik.
At ang fuel tank capacity ng Mio Gravis mga padi is 4.2 liters. At sa kanyang underseat naman, ayan, napakalaki. Meron tayo dito ang underseat storage na suma total 25 liters. At napaka-spacious niya. Meron siyang kurba dito. Ito siguro yung lapagan ng helmet. So wala lang ako maipakita sa inyong helmet dito kasi wala tayong dala. Pero ayan, ganyan siya kalaki. Napakadami niyo may kakarga, kapote, bag. Ewan ko lang laptop, tingin ko hindi kasya dito. Pero kung laptop naman is pwede nyo ditong isabit sa gulay hook nya sa unahan dahil meron naman tong footboard. Hindi man siya ganong kalapad is pwede na. At syempre meron tayo ditong bulsa na napakalalim. So try natin yung ating phone. Ayan, eto. Shook. Oh, shoot na shoot. Luwag na luwag pa. Pwede din tong cup o bottle holder. At sobrang laki ng kanyang bulsa dito. So, isa lang yung bulsa niya at wala nang iba. Dito, may sabitan dito. Dito, wala. Wala na kayong sabitan dito. Nandito lang sa unahan. And yung upholstery ng kanyang bangko mga padi is maganda. Ayan tumintahi Punks. Hindi siya batak na batak pero ayun hindi madulas sa puwet at napakasarap upuan ng Mio Gravis kasi ang lapad ng kanyang bangko, makapal naman yung foam. Ayun Kaya tiyak na kung maglo-long ride kayo is hindi basta-basta sasakit yung wet packs ng iyong back ride. And syempre, ito grab bar natin na alloy, kulay itim. At ang kulay pala nito is para siyang dark bronze. Ayun ang ganda. Ganda ng kulay At Mio Gravis dito na emblem. Tapos meron tayo ditong black and light blue na decals. Same lang din sa kabila. At eto pala itong palikpik na to sa Aerox ko to nakita Aerox B2. May ganito siyang palikpik So parang yung Mio Gravis parang ang pinagkuhanan niya is Aerox saka NMAX. Parang pinagmix nila. Tapos ito yung kinalabasan. Kung may buhay yung mga motor katuluyan yung Aerox sa NMAX. Tapos nagkaroon sila ng anak is ito yung tingin ko na anak nila, yung Mio Gravis. At mga padi, yung weight nitong Mio Gravis is hindi naman siya ganun kabigat. Kung makikita nyo is parang medyo bulky siya. Kung i-versus nyo sa mga 125 na ka-lineup niya, medyo bulky itong Mio Gravis. Pero ang timbang lang po nito is 100 to 102 kg. So hindi siya ganun kabigat. Napakagaan niyang imaneobra at imaneho. Kaya tiyak na matutuwa kayo dito. At sa seat height niya na 780 mm, kung sasakay yung 5'6" na height is, ayan, hindi naman tayo tiptoe. So flat foot lang tayo mga padi. Ayan At yun, test ride natin mga padi. Sobrang smooth. Iba talaga pag bago Yung kanyang gulong ayan yung mga maliliit na bako talagang baliwala Talagang pangkaldagan mga padi. Sakto kung taga ka, Bulacan kaya taga Quezon Province. Baliwala talaga ang mga lubak sa imo. Yung kanyang torque, wag niyong asahan na ia-atras kayo yung parang igaganon. Kasi hindi siya ganon. Wala pa tong plaka kaya wag na tayo lumayo. Diyan lang tayo sa bukana. Easy to maneuver. Yung brakings niya, syempre, wag niyong asahan na sobrang lakas dahil disc brake sa unahan at drum brake sa likod is sakto lang yung braking power niya para sa displacement niya na 125cc. Nasanay kasi tayo doon sa NMAX na disc brake parehas kaya talagang pag piniga mo yung kapit parehas. At mas malakas yung braking power nun. Ayan lubak baliwala. Diba? Baliwala. Ito dito tayo sa highway. Yes sir. Ayan. Wow, madulo. Madulo to boy. Madulo siya. Andun pala ang kanyang speed, nasa gitna at padulo. So tingin ko mabigat ang bola nito na nakakasa dito. Yung kanyang tires, makapit naman. Pwede na. Aha, sarap. Mahina yung kanyang busina. Ang cute ng kanyang busina Gitna dulo to. Pero pag yung arangkada from start tapos bibirahin mo, wag mong asahan na malakas dahil nasa gitna at dulo ang speed na itong Mio Gravis natin. Pihit na tayo niya. Okay na yun. Matitigil ako. Biglang mamamatay ito. Wait lang. Pa-activatein lang natin yung kanyang stop and start system. Eto, pangs! Wow! Ayan ang kanyang speed.
74, 77, 80, 81. Nasa gitna nga sa kadulo mga buddy. Iba din, pwede. Medyo matagtag no? Yung kanyang right. Siguro dahil sa pressure ng gulong at syempre bago pa to. Ayan, pag-activate natin. Ayan oh. Nagbi-blink siya, so namatay yung motorsiklo. Twist lang natin. Okay na ulit. Diba? Hey! Ganun, nagwo-work. Ayan oh, tigil ulit ako. Mamamatay yan, magbi-blink to. Eto kamay ko. Ayan. Nag-activate na siya ulit, blinking siya. Then, twist lang natin yung throttle. No need ng ignition. Ayan. Titigil yan. Yan, oh. Buhay na siya ulit. Ganun po nagwo-work yung stop and start system ni Yamaha, no? So, ginagamit yan sa mga traffic. Pero kung di mo trip, pwede mo i-off. Ayan, mawawala siya dyan. So, ako personally, do sa NMAX, hindi ko masyado ginagamit to. Dahil, para sa akin, tipid sa gas, malakas sa battery. Silin mo traffic, maya ganun ka, di ba? Siyempre, pucha, sa traffic, hindi naman ganun kalakas mag-charge yung binibigay ng stator para i-charge yung ating battery. At pagka naka-stop and start system ka, so para sa akin lang naman, is mas malakas siyang kumain ng baterya. So, nadanasan ko kasi yun dun sa ating Mio i125 nun. Makadalawang stop and start system ako, nalulobot yung battery. Buti na lang may kicker yun. Eto, walang kicker, di ba? Kaya pwede yan, minsan-minsanan mo lang siyang gamitin pagka mahaba talaga yung stoplight. Turn on mo, tapos bira ka ulit. So, yung kinonsumong baterya ng stop and start system mo is may ibabalik lang din ng isang bira mo. Ang galing mo, buddy. Malamatematika. Parang minatematika, di ba? Ang pinaka gusto ko dito, mga buddy, ito yung niya yung tangke. Ayan, nandito sa gilid. Tapos, yung malaking underseat compartment na 25 liters. Tapos yung jumbo tires niya, mga donut tires niya, and yung design ng mags, yun yung isa ko pang gusto. Parang hindi mo na kailangan mag-upgrade ng Racing Boy dahil yung spoke niya is parang yung mga lumang RB8. Hindi ba? All on up. At ang presyo nito mga buddy, nitong Mio Grabis is tumataginting na. Ang presyo ng Mio Grabis base sa yamahamotors.com.ph ay tumataginting na 84,900 at ang kulay pala nito ay hindi pala bronze. Ayan, matte brown siya mga buddy. So para sa 84,000, sulit ba o hindi? Comment nga kayo dyan sa baba mga buddy. Yun lang naman lahat mga buddy. Maraming salamat sa tumapos ng video. So ayan mga buddy, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa tumapos ng video. Like, share, and subscribe. Shoutout kay Papa Moises and siyempre kay Bossing at dun sa may-ari kay Boss Rendel. Wash out. Yeah! I'm out. Babush. Whew.